Hello mga Spart, kamusta kayo? Sa pagkakita mga Spart, pag-uusapan po natin ng ang mga signs na high value ka na babae. At kung handa na kayong lahat ay magsarap po tayo at muli, be inspired! At ang unang signs na high value ka na babae is, iniingatan mo ang katawan mo. Yan ang unang senyales kay inspired ng isang babae ay isang high value na babae. Alam niyo mga inspired, baka sabihin ng iba, kay inspired, paano nangyari yun? Paano nangyari ng isang babae ay naging high value kapag iniingatan niya ang kanyang katawan? Sapagkat babae ka ka-inspired. Diba? O tatanungin ko kayo, sinong mas high value? Yung babae na masyado ng maraming karanasan o yung babae na wala pang masyadong body count? Diba? O maging real talk tayo dito. Huwag masaktan yung iba, huwag magalit yung iba. Eh ganun talaga ka-inspired. Nagpapababa ng value sa isang babae kapag siya ay palaging nagpapagamit o palagi na lang ka-inspired inaabuso ng kung sino-sino. Diba? Maging totoo lang talaga. Pero pag yung isang babae, sabi natin hard to get, iniingat, hindi siya hindi siya alagkaring babae, o hindi siya basta-basta bumibigay, iniingatan yung katawan niya, iniingatan niya yung sarili niya, yung puri niya, yung pagkababae niya. Diba? Yung iba nga ilang taon na nung nakuha ng lalaki, naingatan yung yung pagkapirhen. Yung mga high value talaga. Real talk lang. Diba? Baka sabi ng iba kay Spart, baka naman yan, baka naman hindi totoo yan. Kay Spart, totoo to. Maniwala kayo sa akin. Kaya naman, lagi ko sinasabi sa inyo na magpa-hard to get kayo. Huwag kayo masyadong easy to get, wag laging bigay ng bigay. At ingatan mo, katawan mo. Hindi yung laging open sesame, di ba? O kaya naman, yung iba naman, hindi naman sa paglalabing, yung iba naman sa bisyo. Kung ano-anong bisyo, kababaeng tao. Inom lang inom, sigarilyo dito, o kaya kung ano-anong pinagtitik. Yung iba, puyat ang puyat. O yung iba, kung ano-anong pinaglagay sa katawan. Iniingatan mo ba ang katawan mo pag ganon ka-inspired? Sabi mo bang high value ka pag ganon? Hindi. Pero pag ang isang babae ay maingat sa kanyang sarili, pag ang isang babae ay hindi madaling makuha, hindi madaling mapabigay, hindi madaling sumuko ang bataan, o kaya naman sabihin natin talagang naingatan niya ang kanyang pagkababae at para lang ito sa sabihin natin lalaking mamahalin niya at umiiwas sa mga makaka-apekto sa katawan niya tulad ng bisyo at inaalagaan niyang mabuti ang sarili niya. Yun yung mga high value talaga. Kaya nga layo sinasabi sa inyo, alagaan niyo ang sarili niyo, mahalin niyo ang sarili niyo, pahalagahan niyo ang sarili niyo. Diba? Ano pa? Masasabi mo bang iniingatan mo ang katawan mo kung nagpapakabaliw ka sa pag-ibig? Ma-stress ka nun. Baka magkasakit ka pa. Isip sa pag-ibig. O sa lalaki, masyado kang todo kung magmahal. Sabi ko, sapat lang magmahal Masasabi mo bang iniingatan mo ang katawan mo? Pag naghahabol ka, pag ang babae naghahabol, di ba? Hindi niya maisip na alagaan ang kanyang sarili. Yung iba kung saan pa pumupunta. Yung iba kung ano pang pinagagawa sa sarili. Maiingatan mo ba ang katawan mo nun? High value ka ba pag ganon? Madali kang bumigay. Minamahal mo ba ang sarili mo pag ganon? Mamahalin ka kaya ng tunay ng isang lalaki kapag ganyan? Masyado kang easy to get? Kaya naman ka-inspired sa mga signs na isa kang high value na babae. Kapag iniingatan mo ang katawan mo, pinapahalagahan mo ang pagkababae mo, at minamahal mo ang sarili mo sa mga sikreto upang pahalagahan ka rin nila at mahalin ka ng tunay ng isang lalaki. Ka-inspired. At ang pangalawang signs mga ka-inspired na isa kang high value na babae is hindi ka naghahabol sa lalaki. Tapos mga ka-inspired yung sa pinakatotoo. Alam niyo mga ka-inspired ang mga high value na babae, real talk lang, hindi talaga naghahabol sa lalaki yan. Pero marunong silang humingi ng tawad, marunong silang magpakumbaba, marunong silang umami ng pagkakamali nila. Pero hindi yun to the point na masyadong magpapakatanga, magpapakabaliw, maghahabol sa lalaki, kakalimutan ng respeto sa sarili, kakalimutan ng sarili dahil lang sa pag-ibig. Hindi sila ganun. Diba? Masasabi mo bang high value ka pag ikaw kinakawawa mo sarili mo dahil naghahabol ka sa
isang lalaki na ikaw na nga mismo ang niloko, ikaw na ang sinaktan, ikaw ang, di ba, ikaw ang kinakawawa, tapos ikaw pa ang maghahabol. Masasabi mo bang high value ka pag ganon? Masasabi mo bang mataas ang value pag ganon, naghahabol? Ka-inspire, baka sabihin ng ka-inspire, di ba? Pag umibig ka, pag nagmahal ka, talaga naman, ipaglalaban mo. Kaya hindi namin mapigilang maghabol. Ka-inspire, naunawaan ko kayo na dapat talagang ipaglaban ng pag-ibig. Kaso, depende pa rin. Paano depende? Depende sa sitwasyon at sa nangyari. Yung iba nga sa inyo nga, kayo na nga yung niloko, kayo na nga yung pinagtaksilan, kayo na nga yung sinaktan, paulit-ulit ka na nga pinagsisinungalingan, paulit-ulit ka nang pinapaiyak, paulit-ulit na puro sakit at hinanakit na lang ang pinaparamdam sa'yo. Hindi na kilig eh, hindi na saya, puro lungkot na, tapos maghahabol ka pa rin, idadahilan mo pa ba yan? Diba? High value ka ba pag ganyan? Ka-inspire ng mga high value na babae ay marunong respetuhin ang sarili nila. Kaya kung gusto mo na maging isang high value na babae, dapat respetuhin mo ang sarili mo. Sa pamamagitan ng hindi ka dapat naghahabol sa lalaki. Kung may pagkakamali ka, humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad, magpakumbaba ka, pero hindi naman yung para ka ng aso na naghahabol, diba? Tutok lang. Ang taas ang pinag-aralan mo. Kung hindi ka man nakatapos, pinalaki ka ng maayos ng magulang mo, tapos maghahabol ka lang. Diba? Hindi ka nga naghahabol ng pas, o hindi ka nga nakikipaghabulan sa kung kanina man, tapos sa lalaki maghahabol ka. Diba? Nagpapakabalo ka pag ganyan. At ang mga high value na babae, hindi masyado nagmamahal ng sobra. Marunong silang bumalanse sa buhay nila. Hindi puro lalaki ang nasa utak nila. Ang mga high value na babae talaga namang ka-inspired, may mga goal, pangarap, lalo sa buhay. Hindi puro pag-ibig, hindi puro lalaki, hindi puro kalandian. Kaya naman, maging high value ka. Para makita ng isang lalaki ang value mo. Makita niya, hindi naghahabol sa akin to. Masyadong matapang to, masyadong matigas. Diba? Kasi yung ibang lalaki, tinitesting lang kayo kung maghahabol kayo. Yung ibang lalaki, inobserbahan lang kayo kung gaano mo siya kamahal. Pag nakita niya na sobrang mahal mo siya, nag-aabol ka, bababa tingin niya sa'yo, magpapahabol yan lalo sa'yo, na-enjoy niya pa. Pero pag nakita ng lalaki na may pride ka, ginagawa mo kung anong tama, hindi ka nag-ahabol, hindi ka nagpapakabaliw sa pag-ibig, nagpo-focus ka sa ibang bagay, kaya mong mag-isa, kaya mong maging masaya kahit wala siya, di ka takot. At kayong manindigan sa kung anong tama, di ka naghahabol, yung lalaki, siya talaga ang mababaliw sa'yo. Siya ang maghahabol sa'yo, magsusorry sa'yo, makikipag-ayos sa'yo, sa katagalan, ka-inspire sa'yo sa mga sikreto. Alam kong kaya niyan, para hindi naman lumaki ang ulo ng partner nyo, at maging masaya kayo, makita nila ang value mo, at isa kang high value na babae pag di ka naghahabol, ka-inspire. At ang pangatlong signs mga support na isa kang high value na babae is, baliw ka sa self-improvement. Yan ang pangatlo kay inspire. Yung mga high value na babae, hindi yan masyadong baliw sa lalaki. Marunong silang magmahal, marunong silang umibig, at magpahalaga sa pagmamahal ng isang lalaki. Pero hindi sila babaliw sa pag-ibig. Masabi ko nga, marunong silang bumalanse sa buhay nila. Yung mga high value na babae, paano marunong bumalanse sa buhay? Hindi kasi ang laman ng utak nila puro pag-ibig. Laman ng utak nila, paano makatulong sa pamilya, paano magtagumpay, magsumikap, improve pa ang buhay, makatulong sa iba, makaipon, paano pag-aaralin ng mabuti ang anak nila, paano magkakaroon ng magandang kinabukasan, matutupad ang pangarap. Marunong silang magmahal, marunong silang umibig, nakipagrelasyon nga eh. Pero, hindi sila puro pag-ibig, kaya hindi sila nababalaw sa pag-ibig. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, huwag puro lalaki nasa utak mo. Dapat marunong kang maging abala sa ibang bagay. Meron ka dapat pinagkakabisihan, trabaho mo, negosyo mo, para hindi ka maging needy, para hindi ka lagi nagpaparamdam, para magkaroon yung partner mo ng pagkakataon na isipin ka at mamiss ka. Maging katulad ka ng mga ibang babae na high value talaga. Sila yung mga babaeng baliw sa self-improvement. Lagi sila nag-i-improve. Nagdadagdag ng value sa sarili nila.
nag-exercise, nag-workout, nagsisikap sa buhay, nagpapaganda, inaayos ang ugali, ang personality nila. Imbis na makipag-away sa partner nila, imbis na magdemand, magselos, magduda, imbis na puro lalaki na lang ang kinachat o mini-message nila, nagpaparamdam lagi sa lalaki, naghihintay na lang palagi sa reply ng lalaki, ay marami silang pinagkakabalahan ka-inspired, kaya naman yung partner nila ay yun ang nababalo sa kanila, kakaisip sa kanila, kakahintay sa kanila. Talaga naman, sa mga signs na isa kang high value na babae, kapag ganyan ka ka-inspired. At ang pang-apat na signs mga ka-inspired ay isa kang high value na babae, may sarili kang diskarte at hindi palasa. Yun ang pang-apat ka-inspired. O pa mga mga high value na babae ay may sariling diskarte at hindi yan laging umaasa lang. Diba? O yung iba siguro baka tinatamaan kasi palaasa lang, wala sariling diskarte. Hindi pa huling lahat, pwede ka pang magbago, pwede mong piliin na huwag ka na maging palaasa, huwag ka na maging tamad. Kasi kung gusto mo na ituring ka na isang high value ng partner mo, unang mga tao sa paligid mo, at respetuhin ka nila, mahalin ka pa lalo na pahalagahan, eh dapat ipakita mo muna sa kanila. Diba? Eh dapat nga, yun nga, may sarili kang diskarte, hindi ka palaasa. Yung ibang babae kasi, asa lang ng asa, o real talk lang. Yung ibang babae, tamad, patugan. Sa sarili nga nila, hindi nila kayang ayusin eh. Buhay pa kaya nila. Diba? Kaya naman, kung gusto mo na ang partner mo, mas lalo maging maligaya sa'yo, asawa mo, boyfriend mo, pag malaki ka, maging masaya sa'yo, mas lalo kang mahalin, pahalagahan, eh dapat, patunayan mo sa sarili, sa kanya, at mas karapat dapat kang ibigin, mahalin. Sa pamamagitan ng ipakita mo sa lahat na may sarili kang diskarte at direksyon sa buhay. Hindi yung nasa bahay ka lang, cellphone ka ng cellphone, TikTok ka lang ng TikTok, sayaw ka ng sayaw dyan, puro ka make-up o kung ano nang pinagagawa mo sa sarili mo, o magpaganda ka, tama yan, magpa-sexy ka, pero hindi naman laging dapat ganyan lang. Dapat nagsusumikap ka sa buhay. Tingnan yung iba, maganda na, sexy na, mabait pa, may trabaho pa, meron pang status sa buhay. Dapat maging ganon. Ka-inspired sa mga signs sa isa kang high value na babae. Diba? Hindi ka palaasa lang sa lalaki o sa kung kanino man. Isa kang babaeng high value, independent at may sariling diskarte sa buhay. Magtagumpay ka, hindi lang dahil sa umaasa ka sa iba, kundi dahil sa sarili mo sikap. Ang pangit naman, hingi ka ng hingi sa partner mo. Ang pangit naman, hintay ka lang ng hintay sa ibibigay ng partner mo sa iyo. Ang pangit naman, wala kang sariling pera. Ang pangit naman, hindi ka makatulong sa pamilya mo. Hindi naman maganda na lagi ka lang sana all lang sana all. O hindi naman maganda na laging naaawa ka lang sa kapwa mo pero wala kang maibigay o may tulong. Dahil sa wala kang diskarte. Kung may diskarte ka, makakatulong ka sa iba. Matutulungan mo ang pamilya mo, ang ibang tao, pati na ang sarili mo. Magkakaroon ng status, madadagdagan ng value mo, mas lalo kang papahalaga ng partner mo, at mas lalo kayong magiging masaya. Ituturing ka niyang isang high value, at siya ay mababalo sa'yo, maghahabol sa'yo, at mas lalo kang papahalagahan sa isang mga sikreto, sa isang mga signs, sa isang high value na babae, ka-inspire. At ang panlimang signs mga inspired na isa kang high value na babae, meron kang confidence sa sarili mo. Yung panlima ka-inspire. May kumpiyansa ka ba sa sarili mo o palagi ka lang takot? Palagi ka lang naduduwag? Palagi ka lang nahihiya? Palagi ka lang nagtatago sa likod? O nalagi na nasa loob ng bahay nyo? Hindi mo kayang makipag-usap sa may mga magagandang status sa buhay? Hindi mo kayang magsalita sa harapan? Hindi mo kayang magsabi ng opinion mo? Palagi kang nagdududa sa sarili mo? Palagi kang nagdududa sa kakayahan mo? Hindi mo masimulan ang pangarap mo? Ayaw mong gawin ang plano mo sa buhay? Wala kang kakayahan na ipaglaban ang pangarap mo, talaga namang ka-inspire. Napaka-low value mo pag ganon. Dahil ang mga high value na babae ay mga babaeng malalakas ang loob. Hindi lang sila basta babae lang. Sila yung mga babaeng may malalakas na loob at matatinding pangarap sa buhay. Inaabot nila ang kanilang mga goal at talaga namang hindi sila nagpapapigil kanino man. Talaga naman, may sarili silang katapangan. Diba? Ito na yung ibang babae. Nagtagumpay. Kahit anong sinasabi ng iba sa kanila, nagtagumpay pa rin sila. O ano ba halimbawa ng tagumpay? Hindi lang sa buhay, pati sa self-improvement. O yung iba, sobrang taba noon. Sabi ng iba sa kanila, wala na raw silang pag-asang pumayat. Wala na silang pag-asang sumeksi.
Pero, di ba, nagsikap sila sa buhay. Naniwala sila sa kanilang sarili na magbabago pa ang kanilang looks. Kung naging sexy lang yan, may confident ka dapat sa sarili mo. Dapat may tiwala ka sa sarili mo para maging umayo ng mundo sa'yo. Para tulungan ka ng universe na tuparin ang pangarap mo. I-attract mo mga pangarap mo. May kumpiyansa ka dapat yan, mga high value. Masabi bang high value ka? Takot ka na makipag-usap sa mga mas mataas sa'yo? Masabi bang high value ka kung lagi ka na nagtatago dahil nahihiya ka sa mga tao? Masabi bang high value ka kung wala kang kumpiyansa na humarap sa maraming tao para sabihin ang opinion mo at ang suggestion mo at ang pangarap mo at ang plano mo, ka-inspired. Maging high value ka sa personalidad mo. Baguhin mo ang mindset mo. Ayusin mo ang personality mo. Ipunin mo lakas ng loob mo. At talagang magtiwala ka sa Panginoon at magtiwala ka sa sarili mo. At maniwala ka sa akin, makikita nila na may halaga ka. Sapagkat ang mga taong may halaga sa mundong ito, sila yung mga tao na pinapahalagahan din ang sarili nila sa pamamagitan ng hindi sila nakikinig sa iba at nagtitiwala sila sa sarili nila. Sila ang mga tunay na high value. Kung isa kang babaeng may tiwala sa sarili, okay ka maglakad, maayos ang postura mo, okay ang forma mo, magaling ka makipag-usap sa kapwa mo, may kumpiyansa kang magsalita, at talaga nang hindi ka takot na abutin ng mga bagay na gusto mo. Isa kang high value na babae pag ganun ka-inspired. Huwag kang magpapigil. Basta kung alam mo ang tama, ayun ang gawin mo. So sa mga signs na isa kang high value na babae ka-inspired, inaabot mo ang mga pangarap mo at may kumpiyansa ka. Di ka duwag sa sarili mo, ka-inspired. At ang pangalan sa mga inspired na isa kang high value na babae, meron kang mabuting puso. Yan ang pang-anim at pinakahuli ka-inspired na patayan ng isang high value na babae, meron silang mabuting puso. Akala nyo ba yung mga high value na babae, yung mga tunay na high value, yung ano lang, yung mga mataas lang ang status, mayayaman, maganda, sexy, hindi lang yun. Anuhin mo yung ganda, anuhin mo yung status, yung yaman, yung forma, yung kaseksiyan, yung kasikatan. Kung bulok naman ang ugali mo at ang pangit ang laman ng puso mo, low value ka pa rin. Kung tutuusin, kung sa katotohanan lang, diba? Maganda ka, sexy ka, may diskarte ka nga, okay ang pangarap mo, okay ang buhay mo, pero ang pangit naman ng ugali mo, ang pangit mong makisama sa kapwa mo, ang sama ng ugali mo, at ang sama ng laman ng puso mo, ang pangit ang plano mo, at hindi ka marunong pumapak sa lupa, talaga naman ka-inspired. Masyado kang delusional. Huwag kang maging ganyan. Dahil ang mga tunay na high value, yun yung mga babaeng kayang dalhin ang sarili nila. Paano nangyari? Kaya nilang balansehin kung paano sila haharap sa tao. Kaya nilang makipag-usap sa mas mataas sa kanila. Kaya nilang makipag-usap sa ka-level nila. Kaya rin nilang makipag-usap sa mas bababa sa kanila. Kaya nilang itaas ang noo nila nang nakatapak ang paa sa lupa. Yun ang mga high value. Huwag kayong maging delusional yung iba sa inyo. Huwag yung isipin kayo ng pinakamataas sa lahat. Dahil hindi totoo yan. Diba? Kaya inspired. Basta may sa mas malalim na pag-aaral at obserbasyon, lalong-lalo na para sa akin, yung mga tunay na high value, kasi sila yung mga babaeng may mabuting puso. Dahil magkakonekta yan ang puso, ang utak. Paano ka magiging high value kung mahina ang puso mo? At ang patayan ng malakas na puso ay dapat meron kang malakas o mabuting puso na handang harapin ang mga pagsubok. Puso na kayang sabihin nating tumulong sa iba, at puso na kayang magpakabuti para sa lahat. Hindi ka isang high value kung meron kang maduming puso, kung meron kang mapagmataas sa puso. Delusional ka lang. Maging mabuti ka sa kapwa mo upang masabi mo, masabi nila, masabi ng lahat na ikaw isang babaeng may mataas na halaga, dahil ang tunay na halaga
ay nasa puso ng isang tao ka-inspire. So Max Pod lang po na maraming salamat Max Pod sa pagtapos po ng vlog na ito. Sige pong kalimutan na mag-like, comment and share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pa-subscribe na po Max para click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, pakimess lang po ako sa aking Facebook. Ayun po yung profile ko, pakichat lang po ako. At ako mismo magre-reply sa inyo. Siyempre hindi man po libre dahil magbibigay ako ng focus, oras at atensyon sa inyo mga ka-inspired. Maraming salamat mga ka-inspired. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!